Tahimik ang gabi sa Eurodetio, pero ang katahimikan ay panandalian lang. Sa gitna ng kampo, nakaupo si Layla. Hawak ang kanyang lumang energy cannon. Pinupunasan niya ito ng maingat, parang bawat galaw ay may kasamang alaala. Lumapit si Clint mula sa likuran. "Hindi ka pa rin natutulog?" tanong niya, may bahid ng pag-aalala. Hindi agad sumagot si Layla. "Kapag pumikit ako, naririnig ko pa rin yung sigaw ng mga tao sa huling raid." Umupo si Clint sa tabi niya. "Nandito lang ako." At sa dilim, may isang pares ng matang nagmamasid, tahimik, mabigat, siloso. Si Aulus. Mula pa noon, matagal na niyang minamasdan si Layla. Ang tapang, ang determinasyon at ang pagtingin nito kay Clint na parang siya lang ang mundo. Sa kabilang panig ng Land of Dawn, nagtitipo ng mga puwersa ng kadiliman. Nakatayo si Argus, malamig ang mga mata. Katabi niya si Nagatot Kaka, Grook, Harley na nakangisi, Lancelot na kalmado, Leslie na tahimik, Hylos na parang bundok at ang iba pa. Isang malaking digmaan ang parating. Hindi nagtagal, sumabog ang unang sagupaan sa gitna ng isang abandonadong lungsod. Unang sumugod si Silong, mabilis ang sibat, tumago sa hanay ng mga kalaban. Sinalubong siya ni Gatot Kaka, malakas ang bawat suntok na yumayanig sa lupa. Ang banggaan nila ay parang kulog laban sa kidlat. Sa taas ng mga gusali, sumasayaw si Pani gamit ang kanyang mga kable. Paikot-ikot, mabilis, hindi mahagip, ngunit biglang may lumitaw na anino, si Leslie. Isang putok, isang bala ang dumaan sa hangin. Sumabog ang pader sa tabi ni Fanny. Naku po, muntik na. "Focus!" sigaw ni Eudora. Sabay taas ng kamay, isang matinding kidlat ang bumagsak kay Harley na tumatawa pa bago maglaho sa usok. Si Minotaur, galit na galit, binasag ang lupa, nanginginig ang paligid. Tinamaan si Grook at napaatras pero tumayo agad, parang walang naramdaman. Sa gitna ng lahat, naroon si Layla. Ang energy cannon ay naglalabas ng sunod-sunod na liwanag. Bawat putok ay may galit, bawat bala ay may paninindigan. Sa tabi niya, nakikipaglaban si Clint. Mabilis ang revolver, eksakto ang tira, parang sayaw ng kamatayan. Minsan nagtatama ang likod nila habang sabay na nagpapaputok. Isang sandali ng tiwala sa gitna ng kaguluhan. Pero sa likod ng usok at dugo, nakamasid si Aulus. Hindi siya sumasama sa laban. Nakikita niya kung paano nagtatakbuhan ang tingin ni Layla kay Clint. Nakikita niya kung paano nagngingitian ng dalawa sa gitna ng digmaan. At doon, nagsimulang mamuo ang dilim sa puso niya. Lumipas ang ilang linggo na sunod-sunod na bakbakan. May mga sugatan, may mga halos mamatay, pero nananatiling buo ang grupo ni Layla. Hanggang sa dumating ang gabing hindi inaasahan. Tahimik ang kampo, walang kalaban, walang alarma. Lumapit si Aulus kay Clint, hawak ang kanyang palakol. "Meron tayong kailangang pag-usapan," ang sabi niya. Walang kutob si Clint, sumama siya sa gilid ng gubat. At dito ay hindi na bumalik si Clint ng buhay. Isang malakas na sigawang yumanig sa gabi, si Layla. Nakita niya si Clint na nakahandusay sa lupa. Duguan, nakaluhod si Aulus, nanginginig ang kamay. "Bakit?" Halos hindi lumalabas ang boses ni Layla. Ang gara ng boses ko kay Layla. "Bakit?" "Hindi ko na kaya," sagot ni Aulus. Basag ang tinig. "Lagi na lang siya, lagi na lang siya." Lumuhod si Layla sa tabi ni Clint. Hawak ang kamay nitong unti-unting lumalamig. "Layla," mahinang bulong ni Clint. "Lumaban ka lang." At doon, tuluyang nawala ang liwanag sa mga mata nito. Walang iyak na lumabas agad kay Layla. Parang may naputol sa loob niya. Parang may namatay. Hindi lang sa lupa, kundi sa kaluluwa niya. Si Aulus ay tumakas. Dala ang kasalanan. Mula noon, nagbago si Layla. Tahimik, malamig, wala nang ngiti. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, may dumating na bagong banta.
si Lapu-Lapu. Hindi siya basta kalaban. Isa siyang mandirigma na naniniwalang ang kahinaan ay dapat burahin. Nakita niya ang pagguho ng mga grupo, ang selos, ang emosyon. At para sa kanya, iyon ang dahilan kung bakit dapat maghari ang lakas. Pinatay ni Lapu-Lapu ang mga natitirang kaalyado ni Argus. Inangkin ang kapangyarihan sa mga teritoryo. Isa-isa niyang hinamon ang bawat bayan. At sino ang susunod? Sigaw niya sa gitna ng wasak na lungsod. Lumapit si Layla. Hindi na siya yung dating masigla. Ang mga mata niya ay may dalang lungkot at apoy. Ako! Sagot niya. Nagsimula ang laban na parang bagyong may kasamang dugo. Sumugod si Lapu-Lapu, dala ang espada. Mabigat ang bawat hampas. Tumilapon si Layla sa unang banggaan. Sumabog ang pader sa likod niya. Tumayo siya, pinunasan ng dugo sa labi. Nagpaputok siya, 1, 2, 10, pero mabilis si Lapu-Lapu. Umikot, sumasalag, lumalapit. Isang malakas na hiwa ang tumama sa balikat ni Layla. Sumigaw siya, pero hindi umatras. Sa isip niya, naririnig niya ang huling boses ni Clint. Laban ka lang. Tumayo siya ng tuwid kahit nanginginig ang tuhod. Inayos ang energy cannon. Inilabas ang buong lakas. Nagliwanag ang paligid. Sumugod si Lapu-Lapu para sa huling tira. At sa gitna ng sabay na pag-atake, nagbanggaan ng liwanag at bakal. Sumabog ang lupa. Tahimik. Sa gitna ng usok, nakatayo pa rin si Layla. Sugatan, nanginginig pero buhay. Sa harap niya, nakaluhod si Lapu-Lapu, sugatan, duguan. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan sa loob ni Layla. Dahil kahit natalo niya ang pinakamalakas na mandirigma, hindi pa rin nawawala ang sakit sa puso niya. Hindi bumagsak agad si Lapu-Lapu. Kahit nakaluhod siya, nakabaon ng isa niyang espada sa lupa. Nakataas pa rin ang ulo niya, may dugo sa noo. Dumadaloy sa gilid ng mukha, pero hindi natitinag ang tingin. Yan lang ba? Paus niyang tanong. Hingal si Layla. Ramdam niya ang bigat ng sugat sa balikat. Ramdam niya ang pagyanig ng mga kamay niya, pero mas mabigat ang laman ng dibdib niya. Hindi pa tapos, sagot niya. Biglang sumabog ang lupa sa ilalim nila. Muling sumugod si Lapu-Lapu. Mas mabangis, mas mabilis. Parang wala siyang pakialam kung magdugo siya. Basta't mawasak ang kalaban. Sunod-sunod ang hampas ng espada. Isang hiwa sa hangin, isang sipa sa dibdib ni Layla. Tumilapon siya, gumulong sa bato. Nabasag ang bahagi ng kanyang kanon. Sumiklab ang galit sa mata ni Lapu-Lapu. Mahina ka! Kapag emosyon ang pinapairal mo, sigaw niya. Ang digmaan ay para sa malalakas. Tumayo si Layla, duguan ang braso, nanginginig ang tuhod. Hindi mo alam ang lakas, sagot niya. Mababa ang boses pero puno ng bigat. Sa gilid ng wasak na syudad, dumarating ang kanyang mga kakampi. Si Rafaela, lumilipad sa himpapawid, sugatan pero buo ang paninindigan. Si Silong, may sugat sa tagiliran pero nakataas pa rin ang sibat. Si Pani, duguan ang noo pero nakangisi. Si Minotaur, galit na parang bulkan. Si Eudora, nanginginig ang kamay sa sobrang pagod pero may kidlat pa rin naglalaro sa mga daliri. Si Lolita, may basag ang kalasag pero nakahanda pa rin. Si Hayabusa, tahimik na anino sa likod ng mga bato. Hindi ka nag-iisa, sabi ng grupo. Sandaling pumikit si Layla at doon niya naramdaman hindi lang pala siya nabubuhay para sa alaala ni Clint. Hindi lang pala siya lumalaban dahil sa galit. Lumalaban siya dahil may mga taong naniniwala pa sa kanya. Ngumiti si Lapu-Lapu. Mas marami, mas masarap patayin. Sumugod siya ulit. Nagkalat ang digmaan sa buong syudad. Si Silong ang unang sumalubong. Nagbanggaan ng sibat at espada. Umalingaw-ngaw ang mga bakal. Tinamaan si Silong sa balikat pero nakaganti ng saksak sa tagiliran ni Lapu-Lapu. Mula sa itaas, bumagsak ang kidlat ni Eudora. Tinamaan ang lupa sa
tabi ni Lapu-Lapu. Pumutok ang bato, umusok ang paligid. Sumabit si Pani sa mga pader, paikot-ikot, hiwa rito, hiwa ron, nakadagdag ng mga sugat sa likod ni Lapu-Lapu. Ngunit sa bawat tama, mas lalong umiinit ang galit ng mandirigma. Tinamaan ng malakas na hampas si Minotaur, bumagsak siya sa lupa, yumanigang paligid. Si Lolita ang pumagitna, sinalagang isang brutal na hiwa. Nabiyak ang kalasag niya, isang sandali, isang maliit na butas sa depensa. At doon, tumalon si Hayabusa. Mabilis, tahimik, sabay baon ng talim sa balikat ni Lapu-Lapu. Umaalingaw-ngaw ang sigaw, pero hindi pa rin siya bumagsak. Nasa gitna ng kaguluhan si Layla. Narinig niya ang sigaw, ang bakal, ang paghinga ng mga sugatan, at sa isip niya ang huling sandali ni Clint. Laban ka lang. Huminga siya ng malalim, iniangat niya ang sirang kanon. Nagliwanag ito, mas maliwanag kaysa dati, para sa lahat ng nawala. Sumugod si Lapu-Lapu para sa huling banggaan. Sa pagkakataong iyon, hindi umatras si Layla. Hinihintay niya, isang hakbang, dalawa, tatlo, at sa mismong sandali, bumaba ang espada. Pinakawalan niya ang buong lakas ng kanon, isang putok na parang pagsabog ng araw. Tinamaan si Lapu-Lapu sa dibdib. Tumilapon siya sa gitna ng wasak na tore. Tahimik, dahan-dahang bumagsak ang kanyang espada sa lupa. Nakaluhod siya, hingal na hingal. Hindi, kahinaan ang emosyon, bulong niya. Bago tuluyang bumagsak, natapos ang laban, pero hindi masaya si Layla. Lumapit si Rafaela, inilapag ang kamay sa balikat niya. Tapos na. Hindi pa, sagot ni Layla. Magkatawa. Hindi ako natatawa eh. Natatawa rin ako sa boses ni Layla eh. At dyan na muna natin tatapusin ang kwento. Kasi natatawa na tayo. Itutuloy natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat. Dito lang sa Chronicles of Layla. Hanggang sa muli. Goodbye! At sa pagpapatuloy ng ating kwento, matapos mapatay si Clint de Aulus at matalo ng kupunan ni Layla si Lapu-Lapu, itutuloy na natin ang part 2. Si Aulus, duguan din, may mga marka ng sariling laban. Hindi siya tumakas palayo, lumapit siya, mabagal ang hakbang. Tapos na si Lapu-Lapu, sabi niya. Hindi lumingon si Layla. Bakit ka bumalik? Malamig niyang tanong para tapusin ang ginawa ko. Tahimik ang hangin. Lumuhod si Aulus sa harap niya. Patayin mo ako. Nagkuyom ang kamao ni Layla. Naroon ang galit, naroon ang sakit, naroon ang alaala ng gabing duguan si Clint sa lupa. Tinapat niya ang kanon sa noo ni Aulus. Nanginginig ang daliri niya sa gatilyo. Isang putok lang, sabi ni Aulus. Deserve ko ang mamatay. Mahabang katahimikan. Sa likod niya, tahimik din ang kanyang kupunan. At sa loob niya, mas malakas ang digmaan. Nakatutok ang kanon ni Layla sa noo ni Aulus. Gawin mo na, sabi niya na halos pabulong. Wala na akong dahilan. Nanginginig ang daliri ni Layla sa gatilyo. Naalala niya ang gabing hawak niya ang kamay ni Clint. Ang huling hinga nito, ang huling salita. Laban ka lang. Hindi, magiganti ka. Hindi, patayin mo sila. Laban ka lang. Dahan-dahang ibinaba ni Layla ang kanon. Napasara ang mga mata ni Aulus. Naghihintay siya ng putok. Walang dumating. Hindi kita papatayin, sabi ni Layla. Napadilat si Aulus. Hindi dahil pinapatawad kita. Dagdag niya na malamig ang boses.
kundi dahil ayokong maging katulad mo. Parang may bumagsak sa loob ni Aulus. Hindi espada, hindi bato, kundi bigat. Tumulo ang luha sa mata niya, pero hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang, wasak, mas masakit yan bulong niya. Dapat lang, sagot ni Layla. Pero hindi doon natapos ang kwento. Habang ang grupo ay naglilikom ng mga sugatan at inaayos ang wasak na syudad, kumalat ang balita. Patay na si Lapu-Lapu! At sa Land of Dawn, kapag namatay ang isang mandirigmang may pangalan, may puwersang gumagalaw, may mas malalim pa. Sa kailaliman ng sinaunang templo sa isla ng Kadiliman, may umiilaw na marka sa sahig. 2 espada ang nakaukit at sa gitna nito isang lumang sumpa. Ang espiritu ni Lapu-Lapu ay hindi basta namamatay. Siya ay tagapagmana ng isang sinaunang ritual, ang dugo ng mandirigma. Ang sinumang makapatay sa kanya ay magmamana ng hamon, at ang hamon ay hindi laban sa tao, kundi laban sa sarili. Sa sumunod na gabi, nagising si Layla sa gitna ng kampo. May naririnig siyang bakal, kusang gumagalaw ang kanon niya. Lumabas siya ng tolda, walang tao, walang kaaway, pero sa harap niya may nakatayo, si Lapu-Lapu. Hindi dugo ang dumadaloy sa kanya ngayon, liwanag, aninong may hugis, hindi pa tapos, sabi ng anino. Sumugod ito, nagpaputok si Layla, pero tinatagos lang ng bala ang anyo. Isang hiwa, naramdaman niya ang sakit, pero walang sugat sa balat. Nasa isip niya ang laban, nasa puso niya ang banggaan. Ito ang sumpa. Hindi katawan ng kalaban, kundi trauma, kundi galit, kundi lungkot. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago si Layla. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi, hawak ang kanon, handang pumatay kahit walang kalaban. Minsan, naririnig niya ang boses ni Lapu-Lapu na bumubulong. Mahina ka pa. Napansin ni Rafaela ang pagbabago. Hindi lang ito pagdadalamhati, sabi niya kay Eudora. May nakakabit sa kanya. At tama siya, dahil habang si Layla ay nilalabanan ng espiritu ng mandirigma sa loob niya, may iba namang nagtitipon sa labas. Si Argus, sugatan pero buhay. Si Lancelot, naghahanap ng karangalan. Si Leslie, tahimik sa diling. Si Hylos, galit sa pagkatalo. At sa gitna nila, si Aulus. Hindi na siya ang silosong duwag. Tahimik na siya ngayon. Walang sigaw, walang galit. Bakit kakasama namin? Tanong ni Argus. May utang ako, sagot niya. Kanino? Sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mas malawak na digmaan. Hindi na ito simpleng time clash. Ito ay digmaan ng mga paksyon, ang Euroditio, ang Munian, ang mga isla ng mandirigma, ang kadiliman. Sa bawat labanan, si Layla ay mas nagiging brutal, mas mabilis, mas walang awa. Isang raid sa tulay ng Beleric, 3 kalaban ang bumagsak sa kanya. Isang ambush sa gubat, pinasabog niya ang buong kampo ng kaaway kahit may natitirang sugatan. Napatingin si Silong sa kanya isang gabi. Hindi ka na ikaw, ang sabi niya. Hindi na rin ako dapat maging ako, ang sagot ni Layla. Sa loob niya, tumatawa ang anino ni Lapu-Lapu. Ganyan nga, ganyan dapat. At doon nagsimulang mabuo ang mas malaking twist. Hindi lang pala sumpa ang ipinasa ni Lapu-Lapu, kundi bahagi ng kanyang lakas. Ang lakas na lumalakas habang may galit, habang may puot, habang may sugat na hindi naghihilom. At sa bawat pagpatay ni Layla, mas lumalakas ang anino. Isang gabi, sa gitna ng isang napakalaking digmaan laban kina Argus at Hylos, nangyari ang hindi inaasahan. Sumugod si Argus, pakpak, nakabuka, espada kumikislap.
Sumalubong si Layla, nagbanggaan ng liwanag at kadiliman. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng kontrol. Ang kanon niya ay naglabas ng enerhiya na hindi niya kilala. Hindi ito putok, kundi alon, isang shockwave. Tinamaan hindi lang ang kalaban, kundi pati ang sarili niyang kakampi. Tumilapon si Fanny, bumagsak si Eudora, napahiga si Rafaela. Tahimik ang paligid. Nakatingin sa kanya ang mga kaibigan niya, hindi galit kundi takot. Doon niya napagtanto, siya na ang nagiging huling boss ng sariling kwento. At sa malayo, si Aulus ang unang tumatakbo papunta sa kanya, hindi para umatake, kundi para hawakan ang braso niya. Layla! Bumalik ka! Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Clint, may nagsakalita sa kanya na hindi may galit, hindi may awa, kundi may pag-aalala. Nanginig siya sa loob niya, sumisigaw ang espiritu ni Lapu-Lapu. Patayin mo sila, lakas ang mahalaga. Pero mas malakas ngayon ang ibang boses, hindi mula sa nakaraan, kundi mula sa kasalukuyan. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Rafaela habang pilit na tumatayo at doon umiyak si Layla. Hindi sigaw, hindi galit, kundi totoong iyak sa gitna ng digmaan, sa gitna ng dugo, sa gitna ng pagkawasak. At doon nagsimula ang susunod na yugto. Ang laban hindi para maghiganti, kundi para hindi tuluyang maging halimaw. Sa gitna ng usok at wasak na lupa, nakaluhod si Layla. Ang kanon niya umiilaw pa rin, pero ngayon hindi na ito kontrolado. Parang may sariling tibok, parang may sariling galit. Sa loob ng isip niya, malinaw ang boses ni Lapu-Lapu. Mahina ka kapag umaasa ka sa iba. Mahina ka kapag umiiyak ka. Mahina ka kapag nagdadalawang isip ka. Napapikit si Layla. Hawak ni Aulus ang braso niya. Ramdam niya ang panginginig nito. Hindi ikaw yan, sabi ni Aulus. Halos mapunit ang boses. Hindi ikaw ang pumapatay nang walang pakialam. Biglang sumiklab ang enerhiya mula sa kanon. Tumilapon si Aulus palayo. Sumigaw si Rafaela. Lumayo kayo! Ano ba yan? Ano ba yan? Nag-voice over? Nauubo? Ulitin. Sumigaw si Rafaela. Lumayo kayo! Ang lupa sa paligid ni Layla ay nagbitak. Parang may bagong nabuo sa gitna niya. Liwanag at anino ang umiikot sa katawan niya. Sa loob ng isip niya, nakita niya ang isang malawak na arena. Walang tao, walang kakampi. Sa gitna nito, nakatayo si Lapu-Lapu. Hindi sugatan, hindi duguan, kundi buong buo. Ang digmaan ay hindi natatapos sa katawan ng sabi nito, natatanim ito sa kaluluwa. Sumugod siya sa arena ng isipan, nagbanggaan sila ulit. Walang kakampi, walang sumisigaw ng formation, walang Rafaela, walang Zilong. Isang babae at isang mandirigmang ayaw magpatalo. Sa totoong mundo, nanginginig ang katawan ni Layla habang nakapikit. Parang nakikipaglaban siya sa hangin. Lumapit si Zilong kay Aulus. Anong nangyayari sa kanya? May parte ni Lapu-Lapu sa loob niya, sagot ni Aulus. Mabigat ang hinga. Hindi ko alam kung paano pero kapag pinatay mo ang isang mandirigmang tulad niya, may kapalit. Anong kapalit? Labanan mo ang sarili mo. Sa arena ng isipan, tinamaan si Layla. Isang malakas na hiwa sa tiyan. Lumuhod siya. Hindi ka sapat, sigaw ni Lapu-Lapu. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Nakita niya si Clint, nakahandusay, duguan. Nakita niya si Aulus, hawak ang palakol. Nakita niya ang sarili niya, nakatayo, walang ginagawa. Kasalanan mo, bulong ng anino. Kung mas malakas ka, buhay pa sila. Napahawak siya sa ulo. Tumigil ka! Kung mas malakas ka, hindi ka iiwan. Tumigil ka! Sa totoong mundo, tumulo ang dugo mula sa ilong ni Layla. Nanginginig siya.
Nag-aalangan ng kanyang mga kakampi kung lalapit ba o hindi. Lumapit si Aulus ulit kahit alam niyang maaaring mapatay siya. Lumuhod siya sa harap niya. "Kung kailangan mo ng galit," ang sabi niya, "ako ang sisihin mo. Ako ang may kasalanan, huwag ang sarili mo." Sa arena, narinig iyon ni Layla. Huminto sandali si Lapu-Lapu. Mahina, muli niyang bulong. Ngunit ngayon, hindi na siya sumisigaw. Tumayo si Layla sa arena. "Hindi ako malakas dahil wala akong emosyon," sabi niya. "Malakas ako dahil kahit wasak ako'y lumalaban pa rin ako." Sumugod si Lapu-Lapu. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Hindi rin siya nagpadala sa galit. Hindi siya sumisigaw. Tahimik ang mata niya. Tinanggap niya ang sakit ng bawat hiwa. Tinanggap niya ang alaala ni Clint. Tinanggap niya ang galit kay Aulus. Tinanggap niya ang pagkakamali niya. At sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ng kanyang kanon sa arena. Hindi na ito umiilaw ng madilim na enerhiya, kundi malinaw, matatag. Nagbanggaan sila sa huling pagkakataon. Hindi pagsabog ang narinig, kundi pagbasag. Parang salamin na nabiyak. Nabitak ang anyo ni Lapu-Lapu. "Hindi mo ako kayang burahin," sabi nito. "Hindi," sagot ni Layla. "Pero kaya kitang tanggapin." At doon, unti-unting naglaho ang anino. Sa totoong mundo, bumagsak si Layla sa mga braso ni Aulus. Tahimik, wala nang umiilaw na enerhiya, wala nang pagyanig. Dahan-dahang iminulat ni Layla ang mga mata niya. Pagod, mahina pero malinaw. "Anong nangyari?" mahinang tanong ni Eudora. "Tapos na," sagot ni Layla. Pero mali siya dahil sa malayo, sa isa pang sulok ng Land of Dawn, may isang sinaunang altar ang nagliyab. Hindi lahat ng espiritu ay nakatali sa isang tao. May mas malalim pa, may mas matanda pa sa mga bayani. Ang sumpa ng mga mandirigmang hindi kayang magpahinga. At sa gitna ng dilim, may isang boses na mas mababa, mas mabigat kaysa kay Lapu-Lapu. "Isang sisiglan pa lang, ngunit hindi pa tapos ang ritual." Habang nagpapagaling si Layla, habang sinusubukan niyang bumalik sa dati, may paparating na digmaan na hindi lang tungkol sa selos, hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa mismong kaluluwa ng Land of Dawn. At dito natin tatapusin ang kwento, mga kaibigan. Ito na ang part 2 ng Chronicles of Layla. Sa susunod, mga kaibigan, abangan natin ang susunod na kwento, ang kapanapanabik na kwento ng kaluluwa ng Land of Dawn. Ano kaya ang mangyayari dito, mga kaibigan? Mukhang excited na ako. Sino bang hero ang susunod na makakalaban ni Layla? At tuluyan nga bang mapapatawad na ni Layla itong si Aulus? Paano na yung pagkamatay ni Clint? Hanggang sa muli, mga kaibigan, aabangan natin ang part 3. Muli ako si Richard Belen. Goodbye. Sa malayo, si Aulus ang unang tumakbo papunta sa kanya. Hindi para umatake, kundi para hawakan ang braso niya. "Layla! Bumalik ka!" Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Clint, may nagsalika sa kanya na hindi may galit, hindi may awa, kundi may pag-aalala. Nanginginig siya. Sa loob niya, sumisigaw ang espiritu ni Lapu-Lapu. "Patayin mo sila, lakas ang mahalaga!" Pero mas malakas ngayon ang ibang boses, hindi mula sa nakaraan, kundi mula sa kasalukuyan. "Hindi ka nag-iisa," sabi ni Rafael habang pilit na tumatayo, at doon umiyak si Layla. Hindi sigaw, hindi galit, kundi totoong iyak. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng dugo, sa gitna ng pagkawasak, at doon nagsimula ang susunod na yugto.
Ang laban hindi para magiganti, kundi para hindi tuluyang maging halimaw sa gitna ng usok at wasak na lupa. Nakaluhod si Layla. Ang kanon niya umiilaw pa rin, pero ngayon hindi na ito kontrolado. Parang may sariling tibok, parang may sariling galit. Sa loob ng isip niya, malinaw ang boses ni Lapu-Lapu. Mahina ka kapag umaasa ka sa iba. Mahina ka kapag umiiyak ka. Mahina ka kapag nagdadalawang isip ka. Napapikit si Layla, hawak ni Ulus ang braso niya. Ramdam niya ang panginginig nito. Hindi ikaw yan. Sabi ni Olos, halos mapunit ang boses. Hindi ikaw ang pumapatay ng walang pakialam. Biglang sumiklab ang enerhiya mula sa kanon. Tumilapang si Olos palayo. Sumidaw si Rafaela, "Lumayo kayo!" Ang lupa sa paligid ni Layla ay nagbitak, parang ay bagyong mabubuo sa gitna niya. Liwanag at anino ang umiikot sa katawan niya. Sa loob ng isip niya, nakita niya ang isang malawak na arena. Walang tao, walang kaampi. Sa gitna nito, nakatayo si Lapu-Lapu. Hindi sugatan, hindi duguan. Buong buo, ang digmaan ay hindi natatapos sa katawan. Sa atin ito, tatatanin ito sa kaluluwa. Sumubod siya. Sa arena ng isipan, nagbanggaan sila ulit. Walang kakampi, walang sumisigaw ng formation. Walang Rafaela, walang Zilong. Isang babae at isang mandirigmang ayaw magpatalo. Sa totoong mundo, naninginig ang kagawan ni Layla. Habang napapikit, parang napikipaggalaban siya sa hanil. Lumapit si Zilong kay Olos. Anong nangyayari sa kanya? May parte ni Lapu-Lapu sa loob niya. Sagot ni Olos, matigat ang hinga? Hindi ko alam kung paano, pero kapag pinatay mo isang mandirigmang tulad niya, may kapalit. Anong kapalit? Labanan mo ang sarili mo. Sa arena ng isipan, tinamaan si Layla, isang malakas na hiwa sa tiyan. Lungod siya! Hindi ka sapat! Sigaw ni Lapu-Lapu. Sa isang iglap, nagbago ang palunin. Nakita niya si Clint nakahandusay duguan. Nakita niya si Aulus, hawak ang palabol. Nakita niya ang sarili niya. Nakatayo! Walang ginagawa. Kasalanan mo! Bulong ng kanino. Kung mas malapas ka, buhay pa siya! Napahawak siya sa ulo. Tumigil ka! Kung mas malakas ka, hindi ka iiwan! Tumigil ka! Sa totoong mundo, tumulo ang dugo mula sa ilong ni Layla. Nanininig siya. Nag-aalangan ang kanyang mga kakampi kung lalapit ba o hindi. Lumapit si Ulos bulit kahit alam niyang maaaring mapatay siya. Lumuhod siya sa harap niya. Kung kailaman mo ng galit, sabi niya, Ako ang sisihin mo. Ako ang may kasalanan. Huwag ang sarili mo. Sarela, narinig yun ni Layla? Uminto sandali si Lapu-Lapu. Mahina! Muli niyang ulong. Ngunit ngayon, hindi na siya sumisigaw. Tumayo si Layla sa arena! Hindi ako malakas dahil wala akong emosyon. Sabi niya, malakas ako dahil kahit wasak ako, lumalaban pa rin ako. Sumugon si Lapu-Lapu. Sa pagkakataong ito, hindi sa umatras, hindi rin siya nagpadala sa galit. Hindi siya sumigaw. Tahimik ang mata niya. Tinanggap niya ang sakit na bawat hiwa. Tinanggap niya ang alaala ni Clint. Tinanggap niya ang galit kay Aulus. Tinanggap niya ang pagkakamali niya. At sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ng kanyang kanon sa arena. Hindi na ito umiilaw ng matilim na area, kundi
malinaw matatag. Nagbanggaan sila sa huling pagkakataon. Hindi pagsabog ang narinig, kundi pagbasag. Parang salamin na nabiyak, natitak ang anyo ni Lapu-Lapu. Hindi mo ko kayang burahin, sabi nito. Hindi, sagot ni Layla. Pero kaya kitang tanggapin. At doon, unti-unting naglaho ang panino. Sa totoong mundo, bumagsak si Layla sa mga braso ni Aulus. Tahimik, wala nang umiilaw na enerhiya. Wala nang pagyanig. Dahan-dahang ininulat ni Layla ang mga mata niya. Pagod, mahina. Pero malinaw. Anong nangyari? Mainang tanong ni Eudora. Tapos na. Sagot ni Layla. Pero mali siya. Dahil sa malayo, sa isa pang sulok ng Land of Dawn, may isang sinaunang altarang nagliyab. Hindi lahat ng espiritu ay nakatali sa isang tao. May mas malalim pa. May mas matanda pa sa mga bayani. Ang sumpa ng mga mandirigmang hindi kayang magpahinga. At sa gitna ng dilim, may isang boses na mas mababa, mas mabigat kaysa kay Lapu-Lapu. Isang sisidlan pa lang, ngunit hindi pa tapos ang ritual. Habang nagpapagaling si Layla, habang sinusubukan niyang bumalik sa dati, may paparating na digmaan na hindi lang tungkol sa selos, hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa mismong kaluluwa ng Land of Dawn. At sa pagkakataong ito, hindi lang si Layla ang susubukin, kundi ang buong mundo. Tahimik ang kampo matapos ang lahat. Wala nang sigawan, wala nang clash, wala nang liwanag na sumasabog sa gabi. Si Layla nakaupo sa gilid ng bangin, nakatingin sa malayong syudad na minsan nilang ipinaglaban. May benda ang balikat niya, may bakas pa ng sugat ang mga kamay. Pero mas mabigat ang nasa dibdib niya. Narinig niya ang mga yabag sa likod. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino, anong kailangan. Tanong niya, diretso, walang lambing, huminto si Aulus silang hakbang ang layo. Hindi na siya lumalapit ng basta-basta ngayon. Parang alam niyang wala siyang karapatang lumapit ng sobra. Wala, sagot niya. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Isang mapait na tawa ang lumabas kay Layla. Okay. Ulit niya patay ang taong mahal ko. Halos maging halimaw ako at ikaw. Hindi niya tinapos. Tahimik lang si Aulus. Hindi na siya nagtatanggol. Hindi na siya sumasagot ng pabalang. Alam ko, sabi niya, wala akong karapatang magsalita. Bakit mo ginawa? Biglang tanong ni Layla. Hindi galit ang tono. Mas masakit pa doon, pagod. Matagal bago sumagot si Aulus. Dahil mahina ako. Sabi niya sa wakas. Akala ko kapag nawala siya, may puwang para sa akin. Napapikit si Layla. Hindi mo ba naisip na mas lalo mo lang akong mawawala? Alam ko na ngayon. May hangin na dumaan sa pagitan nila, mabagal, mabigat. Hindi ko siya pinatay dahil galit ako sa kanya. Dagdag ni Aulus, halos pabulong. Pinatay ko siya dahil galit ako sa sarili ko. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ako, ikaw ang pinipili. Sumikip ang dibdib ni Layla. Hindi kita pinili noon. Sabi niya, diretso, at hindi ko alam kung mapipili kita ngayon.
Tumango si Aulus. Hindi ko inaasahan. Isang mahabang katahimikan. Sa unang pagkataon mula nang mamatay si Clint, hindi galit ang nararamdaman ni Layla kay Aulus. Hindi rin awa, kundi kalituhan. Dahil sa mga linggong lumipas, si Aulus ang unang tumatakbo kapag nasusugatan siya. Siya ang tahimik na nagbabantay kapag natutulog siya. Siya ang hindi umaalis kahit tinataboy niya. Hindi niya alam kung galit pa ba ang dapat maramdaman. Bakit hindi ka na lang umalis? Tanong niya. Dahil kung aalis ako, sagot ni Aulus, mas madali para sa akin kalimutan yung ginawa ko. Ayokong maging madali. Napatingin si Layla sa kanya ngayon. May mga pasapa sa mukha niya. May hiwa sa labi. May pagod sa mga mata. Hindi ito yung selosong lalaking pumatay dahil sa bugso ng emosyon. Ito yung lalaking wasak sa ginawa niya. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, sabi ni Layla. Hindi ko hinihingi yun. Pero hindi ko rin kayang kamuhian ka habang buhay. Napayuko si Aulus parang iyon ang pinakamalaking parusa at biyaya sa parehong sandali. Kung may paraan para ibalik ko siya, gagawin ko. Sabi niya. Wala. Sagot ni Layla agad. Wala nang ganon. Unti-unting lumalim ang mga gabi. Hindi sila naging magkasintahan. Hindi rin sila naging magkaaway. Isang kakaibang pagitan ng nabuo sa kanila. Minsan, nag-uusap sila tungkol sa simpleng bagay. Tungkol sa mga bagong recruit, sa mga sirang armas, sa mga lugar na kailangan pang protektahan. Minsan, tahimik lang silang magkatabi. Walang binabanggit ang nakaraan. Isang gabi, habang nag-aayos si Layla ng kanon niya, napansin niya ang isang lamat na hindi niya matanggal. Lumapit si Aulus. Pwede? Tanong niya. Hindi sumagot si Layla, pero iniabot niya ang kanon. Maingat itong hinawakan ni Aulus parang hindi sandata kundi alaala. Tinuro niya sa akin dati kung paano mag-calibrate ng energy core. Sabi niya, pumiki si Layla. Clint, kamangko si Aulus. Magaling siya kahit sa aking mabait siya. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Layla. Mas lalo kitang dapat kamuhian, mahina niyang sabi. Alam ko, tahimik ulit. Pero hindi ko kaya, dagdag niya. Sa unang pagkakataon, nag-angat ng tingin si Aulus. Hindi pag-asa ang nasa mata niya, kundi takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling. Huwag mong tapusin! Putol ni Layla. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam kung may lugar ba si Aulus sa puso niyang wasak. Hindi pa niya alam kung kaya ba niyang magmahal ulit, lalo na ang taong dahilan ng pinakamalaking sugat niya. Pero sa bawat araw na magkasama sila sa digmaan, may unti-unting nababago. Hindi mabilis, hindi dramatic, kundi mabagal. Minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang hinahanap ang presensya ni Aulus sa likod niya kapag may sumasaabog. Minsan, napapansin niyang mas kampante siyang pumikit kapag alam niyang siya ang nagbabantay. At sa isang gabi na mas tahimik kaysa karaniwan, umulan. Nasa labas si Layla, nakatingala sa langit. Lumapit si Aulus, may dalang lumang jacket. Hindi siya nagsalita basta inilagay sa balikat niya. Hindi kita kailangang patawarin na yon, sabi niya. Hindi rin kita kailangang mahalin. Napatingin si Layla sa kanya. Pero nandito lang ako hanggang kaya ko. Hindi siya ngumiti. Pero hindi rin siya umatras. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Clint, hindi na puro sakit ang nararamdaman niya kapag naiisip ang salitang bukod. May halo ng paghinga, may konting espasyo at sa malayo sa kadiliman may nagmamasid dahil habang unti-unting naghilom ang sugat ni Layla, may mas malaking puwersang naghihintay ng tamang sandali at ang koneksyon ni Nabi Aulus. Maaring iyon mismo ang susi sa susunod na digmaan. Ilang linggo ang lumipas na tila tahimik ang mundo. Hindi sila magkasintahan, hindi rin sila magkaaway sa harap ng iba.
Pero sa ilalim ng katahimikan, may bagay ng tiinting na bubuo. Hindi pag-ibig, kundi trisyon na hindi maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, walang babala, walang sigaw ng bantay. Sumabog ang lupa sa gitna ng kampo, nayanig ang buong paligid. Bago pa makapaghawak ng sandata ang karamihan, may mga aninong bumagsak mula sa himpapawid. Mga mandirigmang nakasuot ng itim na balute, walang muka, may marka ng sinaunang espada sa dibdib. Hindi sila ordinaryong kalaban. Diretso kay Layla ang target. Layla! Sigaw ni Silo. Pero huli na. May lumitaw na kadena mula sa lupa. Kumapit sa kanyang mga paa. Sa kanyang mga kamay umiilaw ang marka sa lupa. Papareho ng altar na nagliyang noong isang gabi. Ay tuwal, bulong ni Rafaela. Sumubod si Aulos agad. Walang pagdadalawang isip, tinaga niya ang kadena. Pero hindi ito basta-basta napuputol. Sumigaw si Layla habang hihila siya pababa sa isang bitak sa lupa. Lumayaw ka! Sigaw niya kay Aulos. Pero hindi siya umatras. Sa isang iglap, inulak niya si Layla palayo sa sentro ng marka. At siya ang kumalik sa gitna. Isang malakas na liwanag ang sumabog. Nag-iba ang direksyon ng ritual. Nawala ang mamaatino at bumagsak si Aulos sa lupa. Walang malay. Tumakbo si Layla papunta sa kanya. Aulos. Walang sagot. May marka na mayon sa dibdib niya. Umiilaw. Kapareho ng tay lapu-lapo. Hindi siya ang kukunin ng ritual. Si Aulos. Dinala nila siya sa loob ng templo ng Erodisyo. Ilang araw siyang hindi nagigising. At sa bawat araw, naririnig ni Layla ang bulong ng konsensya niya. Sinadip ka niya para sa'yo. Handa siyang mamatay. Isang gabi, nagising si Aulos. Mahina ang hinga. Nakita niya si Layla sa tabi niya. Hindi ka ba napapagod? Sabi? Tanong niya mahina. Hindi agad sumagot si Layla. Bakit to ginawa yun? Tanong niya pabalik. Simple lang! Sagot niya. Mas kaya kong dalbin ang sumpa ay sa makita kang mawala. Tumahimik si Layla. Sa loob niya, may kumikirot. Hindi pagmamahal. Hindi pa. Pero may gumagalaw. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Sabi mo. Dumiti si Aulos, mahina. Ginawa ko na dati ang kabaligtaran. Patuon muling bumalik ang ala-ala. Hindi na siya nakatingin kay Aulos, kundi sa isang gabing basa ng tugo. Bing, nakahantusay, ang malamig na kamay, ang muling hina. At sa likod noon, si Aulos. Hawak ang palakon. Namutla ang mukha ni Layla. Clint, kamangko si Aulos. Magaling siya kahit sa aking mabait siya. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Layla. Mas lalo kitang dapat kamuhian, mahina niyang sabi. Alam ko, tahimik ulit. Pero hindi ko kaya. Dagdag niya. Sa unang pagkakataon, nag-angat ng tingin si Aulos, hindi pag-asa ang nasa mata niya, kundi takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling. Huwag mong tapusin! Putol ni Layla. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam kung may lugar ba si Aulos sa puso niyang wasak. Hindi ba niya alam kung kaya ba niyang magmahal ulit?
lalo na ang taong dahilan ng pinakamalaking sugat niya. Pero sa bawat araw na magkasama sila sa digmaan, may unti-unting nagbabago. Hindi mabilis, hindi dramatic, kundi mabagal. Minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang hinahanap ang presensya ni Aulus sa likod niya kapag may sumasaabog. Minsan, napapansin niyang mas kampante siyang pumikit kapag alam niyang siya ang nagbabantay. At sa isang gabi na mas tahimik kaysa karaniwan, umulan. Nasa labas si Layla, nakatingala sa langit. Lumapit si Aulus, may dalang lumang jacket. Hindi siya nagsalita basta inilagay sa balikat niya. Hindi kita kailangang patawarin na yon, sabi niya. Hindi rin kita kailangang mahalin. Napatingin si Layla sa kanya. Pero nandito lang ako hanggang kaya ko. Hindi siya ngumiti. Pero hindi rin siya umatras. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Clint, hindi na puro sakit ang nararamdaman niya kapag naiisip ang salitang bukod. May halo ng paghinga, may konting espasyo at sa malayo sa kadiliman may nagmamasid dahil habang unti-unting naghilom ang sugat ni Layla, may mas malaking puwersang naghihintay ng tamang sandali at ang koneksyon ni Nabi Aulus. Maaring iyon mismo ang susi sa susunod na digmaan. Gusto mo bang mas lumalim pa? Tipong may eksenang halos umamin na sila sa isa't isa pero may mangyayaring sisira. O gusto mo biglang may mang-agaw kay Layla at doon masusubok kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Aulus? Gusto ko yung biglang may mga agaw kay Layla at doon masusubok kung hanggang saan ang kaya isakripisyo ni Aulus! Pero ano ma, gusto ko hindi magkakatuluyan si Aulus at Layla babalik ulit yung alaala ni Layla. Magkakaroon ulit kang away sila ni Aulus. Maaalala ni Layla na ang magmamahal ka kay Clint. Tapos, ikon si Aulus ang pumatay kay Clint. Daya sa bandang huli ay hindi rin naman talaga magkakakuluyan yan, kumbaga. Talagang mas lalong lalalim lang ng galit ni Layla kay Aulus. Ganon ang gusto kong mangyari. Ilang linggo ang lumipas na tila tahimik ang mundo. Hindi sila magkasintahan, hindi rin sila magkaaway sa harap ng iba. Pero sa ilalim lang katahimikan, may babi ng unti-unting nabubuo. Hindi pag-ibig, kundi tensyon na hindi maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, walang babala, walang sigaw ng bantay. Sumabog ang lupa sa gitna ng kampo, nayanig ang buong paligid. Bago pa makapaghawak ng sandata ang karamihan, may mga aninong bumagsak mula sa himpapawid. Mga mandirigmang nakasuot ng itim na balute, walang muka, may marka ng sinaunang espada sa dibdib. Hindi sila ordinaryong kalaban. Diretso kay Layla ang target. Layla! Sigaw ni Silo. Pero huli na. May lumitaw na kadena mula sa lupa. Kumapit sa kanyang mga paa. Sa kanyang mga kamay umiilaw ang marka sa lupa. Papareho ng altar na nagliyab noong isang gabi. Ay tuwal, bulong ni Rafaela. Sumubod si Aulus agad. Walang pagdadalawang isip, tinaga niya ang kadena. Pero hindi ito basta-basta napuputol. Sumigaw si Layla habang hihila siya pababa sa isang bitak sa lupa. Lumayaw ka! Sigaw niya kay Aulus. Pero hindi siya umatras. Sa isang iglap, inulak niya si Layla palayo sa sentro ng marka. At siya ang kumalik sa gitna. Isang malakas na liwanag ang sumabog. Nag-iba ang direksyon ng ritual. Nawala ang Mama Adino at bumagsak si Aulus sa lupa. Walang malay, tumakbo si Layla papunta sa kanya. Aulus, walang sagot. May marka na mayon sa dibdib niya. Umiilaw, kapareho ng tay lapu-lapo. Hindi siya ang kukunin ng ritual. Si Aulus. Dinala nila siya sa loob ng templo ng Erudisyo. Ilang araw siyang hindi nagigising. At sa bawat araw, naririnig ni Layla ang bulong ng konsensya niya.
Sinadip ka niya para sa'yo. Handa siyang mamatay. Isang gabi, nagising si Aulos. Mahina ang hinga. Nakita niya si Layla sa tabi niya. Hindi ka ba napapagod? Sabing? Tanong niya mahina. Hindi agad sumagot si Layla. Bakit to ginawa yun? Tanong niya pabalik. Simple lang! Sagot niya. Mas kaya kong dalbin ang sumpa ay sa makita kang mawala. Tumahimik si Layla. Sa loob niya, may kumikirot. Hindi pagmamahal. Hindi pa. Pero may gumagalaw. Hindi mo kailangan isakripisyo ang sarili mo. Sabi niya. Dumiti si Aulos, mahina. Ginawa ko na dati ang kabaligtaran. Patuon muling bumalik ang alaala. Hindi na siya nakatingin kay Aulos, kundi sa isang gabing basa ng tugo. Bing, nakahantusay, ang malamig na kamay, ang muling hina. At sa likod noon, si Aulos. Hawak ang palakon. Namutla ang mukha ni Layla. Bigla siyang tumayo. Wag, sabi ni Aulos, alam na alam ang nangyayari. Wag mong gawing to ngayon. Anong karapatan mo? Nanginginig ang boses ni Layla. Anong karapatan mo magsakripisyo para sa akin? Layla, pinatay mo siya. Tumahinik ang buong silid. Hindi sigaw ng galit ang lumabas sa kanya, kundi sigaw ng sugat na hindi kailanman nagsara. Pinatay mo ang taong mahal ko. Dagdag niya, mas mahina pero mas masakit. Alam ko, sagot ni Aulos. Walang depensa, walang dahilan. Hindi ko hinihining mahalin mo ako. Sabi niya, Alam kong hindi mangyayari yon. hindi talaga. Putol ni Layla. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Clint, malinaw ang boses niya. Hindi kita kayang mahalin. Isang mahabang katahimikan. Pwede kitang igalang bilang mandirigma. Dagdag niya, Pwede kitang tanggapin bilang kakampi. pero hindi kita kayang patawarin bilang babae. Parang tinanggap na ni Aulos ang suntok bago pa man ito dumating. Dumamo siya. Deserve ko yan. Mas malala pa, sagot ni Layla. Nakatayo siya roon, nanginginig pero matatag. Akala ko kaya kong lampasan yon. Akala ko kaya kong paghiwalayin ang ginawa mo sa kung sino ka ngayon. Napailin siya. Hindi pala. Unti-unting namuo ulit ang galit. Hindi na ito magulong galit. Ito yung malinaw, matigas. Hindi dahil nagbago ka. Mabubura ang ginawa mo. Tahinak si Aulos. At si sandaling iyon, mas masakit pa ang katahimikan kaysa anumang sigaw. Kapag natapos ang digmaan na to, sabi ni Layla, Magkanya-kanya na tayo. walang pakiusap. Walang drama. Desisyon? Maiintindihan ko, sagot ni Aulos. Hindi. Sabi ni Layla, Hindi mo maiintindihan kasi hindi ikaw ang nawalan. Tumalikod siya. Hindi siya umiyak, hindi siya lumingon. Sa labas ng templo, bumuhos ang ulan. Sa loob, nakahiga si Aulos, nakatitig sa kisame, hawak ang marka sa dibdib niya. Alam niyang kahit anong sakripisyo ang gawin niya, hindi sapat para burahin ang gabing pumatay siya hindi lang ng tao, kundi lang posibilidad. At sa malayo, sa kadiliman, huling nagyayabang sigaw ng alkana. Dahil ang ritual ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, ang susunod na digmaan ay hindi lang susubok sa lakas nila, kundi sa mga pusong hindi na kailanman magkakatuluyan. Madaling araw, hindi pa sumisikat ang araw, pero hindi na rin ganap na gabi, may manipis na ulap sa langit. At ang hangin malamig, parang may gustong sabihin pero hindi makabuo ng salita.
Nasa labas ng kampo si Laila, nakatayo sa bilid ng bangin kung saan madalas siya mag-isa. Hawak niya ang kanon, pero hindi nakatutok sa kahit ano. Parang salay na lang sa pigat nito sa balidat niya. Narinig niya ang mga yabag. Hindi niya kailangang lumingon. "Aalis ka na," sabi niya. Huminto si Olus sa likod niya. May dala siyang maliit na bag. Wala ng balote. Wala ng palapol sa kamay. "Oh," sagot niya. Walang drama sa boses, wala ring awa sa tono ni Laila. Mag-isa? Mas mabuti. Tahimik ulit sa malayo. Unti-unting nagiging kahelang langit. May marka ka pa sa dibdib mo. Sabi ni Laila, hindi lumilingon. Hindi mo pa kontrolado yon. Alam ko, pwede kang mamatay. Pwede? Sa unang pagkatataon, humarap si Laila sa kanya. Hindi galit ang nasa mata niya ngayon, hindi rin lampin, kundi pagod na katotohanan. Bakit hindi kayo maban para sa akin noon? Biglaan niyang tanong. Napahinto si Ulos. Anong ibig nung sabihin? Hindi laban, hikling laban sa sarili mo. Kung uyo mong kamay niya, bakit mas pinili mong sirain ang lahat kaysa aminin na hindi ka sapat? Mas mabigat pa ang tanong mayon kaysa anumang suntok. Kasi natakot ako. Sagot ni Ulos, matapos ang ilang segundo. Natakot ako na kahit anong gawin ko, Hindi mo pa rin ako makikita. hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ang sarili mo. Sagot ni Laila, pinatay mo ang posibilidad. Isang mahina, mapait ng ngiti ang suminay sa labi ni Ulos. Alam ko, Lumapit siya ng isa hakbang, hindi sobra sapat lang para marinig niya ng malinaw. hindi kita hinihingan ng kapatawaran. Sabi nga, at hindi ako umaasang magbabago ang isip mo. Hindi na magbabago. Sagot ni Laila agad. Tumango siya. Pero gusto ko lang malaman mo na kahit wala akong lugar sa puso mo, totoo yung naramdaman ko. Nabubikit si Laila sandali. Totoo rin ang naramdaman ko kay Clint. Sagot niya. At yun ang hindi mo kailanman magbubura. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Naririnig ang hangin ng mahinang alon Sa ibaba, kung may ibang nando. sabi ni Ulos, mahina. Baka doon hindi ako gumawa ng pagkakamali. Pero, ito ang mundo natin. Sagot ni Laila. At dito, pinatay mo siya. Hindi na siya sumagot. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na bagay mula sa bulsa niya. Isang lumang bala. Sa kanya to, sabi ni Ulos. Pinulot ko noong gabing. Hindi niya natapos. Inabot niya kay Laila. Sandaling nag-alinlangan si Laila. Bago ito tanggapin, hinawakan niya ang bala. Malamig sa palad niya. Para siyang bumalik sa gabing yun. Ang amoy ng dugo, ang huling hinga. Hindi kita mapapatawad. Sabi niya muli, pero mas tahimik na ngayon, mas totoo. Alam ko, sagot ni Aulos. Hindi kita mamahalin. Hindi ko na hinihingi. Pero hindi rin kita hahabulin.
Isang saglit na pag-angat ng kilay. Masakit yan kaysa patayin mo ako, sabi niya, halos pabulong. Dapat lang, sagot ni Laila. Unti-unting umatras si Aulus. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya lumilingon agad. Laila, Hindi siya sumagot. salamat sa hindi mo ako binaril noon. Tahimik. At pagkatapos ng ilang segundo, Hindi kita binaril. Sagot niya, nakatingin pa rin sa langit, hindi dahil mahal kita. alam niya, tumango siya kahit hindi siya nakatingin. At hindi rin dahil mabuti ako, dagdag ni Laila, kundi dahil ayokong maging katulad mo. Masakit, pero totoo. Sa wakas, tumalikod si Aulus at nagsimulang maglakad palayo sa kampo. Walang yakap, walang huling hawak ng kamay, walang pangmakong babalik. Habang palayo siya ng palayo, naramdaman ni Laila ang bigat sa dibdib niya. Hindi dahil nawawala ang pag-ibig, kundi dahil tuluyan ng namatay ang posibilidad. Hinawakan niya ang lumang bala sa palad niya. Klink, mahina niyang bulong. Ikaw pa rin. Sa unang sinag ng araw, tuluyan ang nawala sa paningin niya si Aulus. At sa sanggaling iyon, malinaw na malinaw. Hindi lahat ng sakripisyo ay sapat. Hindi lahat ng pagsisisi ay nagbubukas ng pangalawang pagkakataon. At may mga pag-ibig na kahit tapos na, sila pa rin ang pipiliin. Lumipas ang ilang buwan, naghiwalay ang landas nila. Si Laila na natili sa erudityo, mas tahimik, mas disiplinado. Hindi na siya basta sumasabog sa galit. Hindi na rin siya nagpapatana sa emosyon, pero mas malamig siya ngayon. Mas madali mamamata. Si Aulus. Nawala. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hanggang sa isang araw dumating ang balita. May bagong hukbo ang nagmamarcha mula sa hilagang mga isla. Hindi sila saop ni na Argos. Hindi rin sila tauhan ng mga lumang kalaban. May bago, may mas organisado, may simbolo ng sinaunang espada. Kapareho ng marka nila Pulapo. Sa unahan ng hukbo, isang lalaking may marka sa dibdib na umiilaw. Si Aulus. Hindi siya ang dating Aulus na seloso at padalos-dalos. Ang mga mata niya ngayon ay mabigat, tahimik, parang may tinanggap na responsibilidad na hindi niya kayang takasan. Ang marka sa dibdib niya ang naging susi. Habang naglalakbay siya mag-isa noon, natagpuan niya ang silaunang altar na naliyab ng mamatay sila Pulapo. At doon niya nalaman ang totoo. Ang espiritu ng mga mandirigmang tulad nila Pulapo ay hindi nawawala. Pinipili nila ang susunod na sisidlan, hindi para sa kopit, pandi para ipagpatuloy ang digmaan. At ang ritual na muntik mang kumuha kay Laila ay itinulak niya sa sarili niya. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para hindi na muling maabot si Laila ng sumpa. Pero may kapalit, hindi siya maaaring manatiling walang panig. Kailangan niyang pangunahan ang hukbo ng mga mandirigmang naniniwalang ang mundo ay kailangang linising sa kahinaan. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kung hindi siya ang mangunguna, mas mabangis ang babalik. Sa erudityo, tatipo ng mga bayani, Rafaela, Zilong, Teodora, Fanny, Minotaur, Lolita, Hayabusa. At sa gitna nila, Si Laila. sigurado ka, Kanong ni Zilong. siya. Sabat ni Hayabusa, malamig ang boses. Ako mismo ang nakakita. Hindi gumalaw si Laila.
Hindi siya nagulat. Parang alam na niya na darating ang araw na to. Anong pakay niya? Tanong ni Eudora. Bigmaan. Sagot ni Hayabusa. Buong puntimente. Nagtagpo ang dalawang hukbo sa kapatagan ng lumang kaharian. Madilim ang langit, may kulog sa malayo. Sa isang panig ang erudisyo at mga kaalyado. Sa kabila, ang hukbo ng sinaunang mandirigma. Sa gitna ng battlefield, naglakad si Aulus pasulong. Bit-bit ang palakol, marka sa dibdib na kumikislap. Sa kabilang panig, lumakad si Layla. Hawak ang kanon, walang galit sa mukha niya. Walang lungkot, kundi malinang ang desisyon. Uminto sila, ilang abang ang layo sa isa't isa. Hindi mo kailamang gawin pa, Sabi ni Layla. Tahimik ang hangin sa pagitan nila. Kung kailangan mong patayin ako para matapos to, sabi ni Ulus, gawin mo. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya nagbabantang gaganti. Ito na ang battlefield. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Hindi na ito tungkol sa posibilidad. Ito ay tungkol sa paninindigan. Sa likod ni Layla sumugod ang hukbo. Sa likod ni Aulus umalingaw-ngaw ang sigaw ng mandirigma. Sumabog ang digmaan, nagbanggaan ang sibat at espada. Lumipad ang mga cable ni Fanny sa hangin. Bumagsak ang kidlat ni Eudora. Umalingaw-ngaw ang suntok ni Minotaur. Nagkalat ang alikabok dugo at apoy sa gitna ng lahat. Nagharap sina Layla at Aulus. Unang sumugod si Aulus. Hindi mabangis, hindi pa dalos-dalos, eksakto ang bawat galaw. Sumalubong si Layla, nagpaputok ng sunod-sunod na enerhiya. Nagliyab ang paligid sa bawat tama at salag. Tinamaan si Aulus sa balikat, tinamaan si Layla sa tagiliran. Pareho silang umatras ng ilang hakbang. Mas malakas ka na, sabi ni Aulus, hingal! Mas malinaw lang, sagot ni Layla, muling nagbanggaan. Mas malapit, mas brutal, sa isang iglap na palapit si Aulus. Halos isang dangkal na lang ang layo. Hindi kita kinakalaban dahil galit ako. Sabi niya. Wala na akong pakialam kung bakit mo ginagawa. Sagot ni Layla. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanya, bumulong siya sa lupa, pero agad tumayo. Sa malayo, bumabagsak ang mga sundalo sa magkabilang panig. Hindi na ito personal. Hindi na ito emosyonal, ito ay digmaan ng panig. Siyagod si Aulus para sa huling banggaan. Tinapat ni Layla ang kanon sa dibdib niya. Isang segundo. Dalawa, pareho nilang alam. Hindi na ito tungkol sa posibilidad. Bitoy kung sino ang mananatili. Pinakawalan ni Layla ang putok at sabay. Ibinaba ni Aulus ang sandata niya. Hindi para umatras, kundi para tanggapin. Sumabog ang liwanag, nayanig ang buong kapatagan. Namawala ang usok. Isang katawan ang nakaluhod. Isang makatayo. Gusto nga ba na si Aulus ang bumagsak sa pagkakataong to? O gusto mo mas malalim pa? Na hindi siya mamatay agad, kundi may mas malaking sakripisyo na magpapabago sa takbo ng buong Land of Dawn. Gusto ko yung mas malalim pa. Hindi siya mamamatay agad, kundi may mas malaking sakripisyo na magpapabago sa takbo ng buong Land of Dawn. Nang mawala ang usok, hindi dugo ang bangkay ang bumungad. Nakalubot si Aulus. Tinamaan siya ng putok ni Layla. Diretso sa dibdib kung saan umiilaw ang marka. Pero imbes na gumagos ang enerhiya ay parang hinigop ng simbolo. Sumabog ang liwanag paitaas. Hindi lang simpleng clash ang nangyari. Nagbukas ang lupa sa ilalim nila. Isang malawak na bitak ang humati sa battlefield. Umalinaw-maw ang sigaw ng mga mandirigma sa magkabilang panig. Umatras kayo!
sigaw ni Zilong. Pero huli na, mula sa bitak, may umangat na anyong gawa sa anino at liwanag. Mas malaki kaysa kay Lapu-Lapu, mas sinauna, mas mabigat ang presensya, ang tulay na pinagmulan ng ritual. Hindi ito tao, hindi ito bayani. Isa itong kolektibong espiritu na mga mandirigmang namatay. Sa walang katapusang digmaan, Galit pot, ambisyon na hindi kailanman napapos. hindi sapat ang isang sisidlan. Gumalingaw-ngaw ang boses sa himpapawid. Kailangan ng dalawa. Biglang nagliab ang marka sa digdig ni Aulus. At sa kamay ni Laila, ang panangga ay nagsimulang manginig. Pareho silang tinatali ng enerhiya. Hindi. Bulong ni Laila, ngayon niya lang naintindihan. Hindi lang isa ang pinili ng ritual. Dalawa. Isang kumakatawan sa lakas ng galit. Isang kumakatawan sa lakas ng sakit. Laila, sigaw ni Rafaela. Pero hindi siyang makalapit, may pader ng enerhiya sa paligid nila. Sa gitna ng liwanag at anino, nagkatinginan sina Laila at Aulus. Hindi nagalit ang nasa mata ni Aulus. Kundi desisyon. Ganito pala, mahina niyang sabi. Anong ginagawa nila? Tanong ni Eudora sa malayo. Pinagsasama ang dalawang sisiglan. Sagot ni Hayabusa. Kapag nagtagumpay yan, Mawawala ang kalayaan ng Land of Dawn. Unti-unting tinataas ng enerhiya sina Laila at Aulus sa hangin. Sa loob ng isip ni Laila, muli niyang narinig ang mga boses. hindi lang kay Lapu-Lapu. Kundi daan-daang sigaw ng mandirigmang hindi dahilanman napahinga. Digmaan. Lakas, walang kahinaan. Sa tabi niya hawak ni Aulus ang palabol, pero hindi niya ito itinaas laban kay Laila. Sa halip, tumingin sa kanya. Kung may isang paraan para, Tapusin to. sabi niya, Kailangan nating sirain ang daluyan. anong daluyan? Sigaw ni Laila sa gitna ng ingay. Ang marka. Naparingin siya sa dibdib nito. Kapag sinira mo to, sabi ni Aulus, hindi lang mawawala ang espiritu. Tayo rin. Matahimik si Laila. Hindi ito simpleng kamatayan. Ito ay pagbura. Ang marka ang nagsisilbing tulay ng sinaunang espiritu sa mundo. Kumwasakin ito habang aktibo ang ritual. Sasamang sisiglan sa kagbagsak. Hindi. Sabi ni Laila agad. Wala na may ibang paraan. Sagot ni Aulus. Makakahanap tayo. Hindi na. Sa ibaba, nagkakagulo ang battlefield, parehong panig na pilitang umatras habang lumalawak ang bitak sa lupa. Laila! Mahina niyang tawag, ngayon lang niya ulit ginamit ang pangalan niya ng ganito. Walang pag-asa, walang paghingi, kundi huling pagtanggap. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Tumahimik ka? Sagot ni Laila, nanginginig ang boses. Hindi ako humihingi ng pagmamahal. Tumahimik ka? Pero hayaan mo akong tapusin ang kasalanan ko. Sa isang miglap, hinawakan niya ang kanang ni Laila. Itinapat niya ito sa sarili niyang bibdib sa mismong marka. Nagpumiglas si Laila. Bitawan mo! Kung hindi mo kaya, sabi niya, Ako ang gagawa. Ngunit hindi sapat ang sarili niyang lakas.
Kailangan ng enerhiya ng kanon. Kailangan ng lakas ni Laila. Nagkatinginan sila. Sa mata ni Laila may galit. May sakit, may alaala ni Clint. At sa likod dito, May katotohanang hindi na mababago. hindi sila magkakatuluyan. Hindi sila magiging maayos. Hindi mabubura ang nakaraan. Pero pwede nilang tigilan ang mas malaking trahedya. Unti-unting pumulo ang luha sa mata ni Laila. Hindi kita pinapatawad. Sabi niya, halos hindi marinig. Hindi ko hinihingi. Hindi kitang mahal. Alam ko, Pero hindi ko hahayaang maging dahilan ng pagkawa sa mundo. isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Olos. Sapat na yon. Sabay nilang hinawakan ang kanon. Binakawalan ni Laila ang buong lakas nito. Diretso sa marka sa dibdib ni Olos. Isang putok na mas malakas kaysa anumang naunang labanan. Sumabog ang liwanag, nabitak ang simbolo. Humalingaw-ngaw ang sigaw ng sinaunang espiritu. Ang anino sa himpapaw ay dari nagkawatak-watak parang salamin na dinurog. At sa gitna ng pagsabog, Nahulog si Olos. Hindi siya agad namatay. Nakalugod siya sa lupa, dumuan. Ang marka sa dibdib niya nabuan. parang sinunog mula sa loob. Lumuhod si Laila sa harap niya. Buhay ka pa. Sabi niya, Nanginginig. sandali na lang. Sabot niya. Mahina na ang boses. Sa paligid nila, Humingko ang bigmaan. ang dalawang hukbo. Parehong napatingin. Ang bitak sa lupa. Unti-unting nagsasara. Hindi kita hiniling na mahalin ako. Sabi ni Aulos, Hirap huminga. at hindi ko nahihingin. Pamahimik ka na. Bulong ni Laila, Hawak ang damit niya na nabasa ng dugo. mas mabuti na to. Sabi niya, Mas mabuti na sa ganitong paraan na po matatapos. hindi mo kailangang mamatay. Sabot niya, pero alam niyang huli na. Mahinam ngumiti si Aulos. Hindi tayo para sa isa't isa. Sabi niya, pero pareho tayong para sa mundong to. Unti-unting nawalan ng liwanag ang mga mata niya. Hindi dramatikong sigaw ang ginawa ni Laila. Walang malakas na pag-iyak. Tahimik lang siyang nakalukod habang bumabagsak ang katawan ni Aulos sa mga braso niya. Sa unang pagkakataon, wala nang mamatay si Clint. Hindi galit ang naramdaman niya sa pagkawala, kundi bigat ng katotohanan. May mga taong hindi mo kayang mahalin, pero hindi mo rin kayang ituring na wala. Sa paligid, natapos ang digmaan, ang sinaunang ritual na bura. Ang Land of Dawn. Pansamantalang malaya. Pero sa puso ni Laila, may dalawang pangalan na hindi kailanman mapubura. Clint at Aulos. Gusto mo bang magtuloy tayo sa aftermath? Kung paano bababohin ng sakritisyong iko ang politika at kapangyarihan sa Land of Dawn? Gusto mo ng mas personal na ending kay Laila? Kung paano siya mabubuhay matapos ang lahat na pagkawala? Mas gusto ko yung personal na ending kay Laila. Kung paano siya mabubuhay matapos ang lahat ng pagkawala. Matapos ang pagsabog ng diwanag at pagbuho ng sinaunang espiritu, nabing kahinig ang Land of Dawn sa paraang hindi sanay ang mga mandirigma. Walang sigaw, walang tunog ng bakal na nagbabanggaan, walang anino ng ritual sa lupa. Sa gitna ng kapatagan, napapayo si Laila. Hindi bilang bayani, hindi bilang sisidlan, hindi bilang babae na may minamahal, Kundi bilang taong dalawang beses nang nawalan. Dumilibing si Aulos sa hilagang bahagi ng kapatagan, kung saan sumisikat ang araw ng malinaw. Hindi enggrande ang seremonya, walang mahahabang talumpati, tahimik lang ang mga mandirigma.
rin siya mapatawad. May mga hindi pa rin maintindihan kung bakit niya ginawa ang sakripisyo. Pero natapos ang digmaan dahil doon. At sapat na iyon. Hindi lumuhod si Layla sa puntod. Hindi siya umiyak sa harap ng iba. Tahimik lang siyang tumayo sa malayo. Sa kabilang bahagi ng mundo, may isa pang puntod. Kay Clint. Mas luma, mas matagal ng tahimik. At doon siya pumunta kinagabihan. Nakaupo si Layla sa harap ng simpleng batong may nakaukit na pangalan. Clint! Walang hangin, walang kulog, walang drama. Hindi ko siya minahal. Mahina niyang sabi. Parang kinakausap niya ang gabi. Pero hindi ko rin siya kinamuhiyan hanggang dulo. Kinawakan niya ang lumang bala na ibinigay sa kanya noon. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Tahimik. Pero kung nandito ka, siguro sasabihin mong laban lang. Isang mahina. Halos hindi mapansing ngiti ang dumaan sa labi niya. Sa unang pagkakataon, hindi puro sakit ang dala ng alaala ni Clint. May pasasalamat na sa pag-ibig na totoo. Sa panahong buo siya. Lumipas sa mga buwan. Nagbago ang Land of Dawn. Mas maingat ang mga kaharian sa paggamit ng sinaunang ritual. Mas may tapot sa mga marka at sumpa. Mas nagkaroon ng balanse sa pagitan ng lakas at disiplina. Si Layla? Hindi siya naging leader ng hukbo. Hindi siya naging alamat na naglalakad sa trono. Pinili niyang manatili sa erudityo. Nagturo siya sa mga bagong mandirigma. Hindi lang kung paano magpaputok ng kanon, kundi kung paano hindi magpapadala sa galit. Ang lakas. Sabi niya minsan sa isang batang recruit, hindi nasusukat sa dami ng napapatay mo. Tama po ba na dalawang pinakamalakas na mandirigma ang hinarap mo? Taman ng bata. Saglit siyang natahimik. Hindi. Sabat niya, ang pinakamalakas na hinarap ko. Sarili ko. Sa gabi, may mga sandaling tahimik siyang nakatayo sa parehong tunging. Kung saan minsan niyang kinausap si Kulos. Minsan. Naiisip niya kung ano pa ang nangyari o iba ang tinili nila noon. Pero hindi siya nagtatagal sa ganong isip. Dahil malino na mayon. Hindi lahat ng koneksyon ay para magtagal. Hindi lahat na sakripisyo ay para magbunga ng pag-ibig. May mga taong darating para baguhin ka. May mga taong darating para buhuan ka. Kung ano ang hindi mo kayang tanggapin. At may mga taong mananatili sa alaala mo kahit hindi mo sila kayang mahaling. Sa huli, hindi naging kwento ng dalawang taong nagkatuluyan ng sa kanila. Hindi pa kwento ng kapatawaran. Hindi rin ipakwento ng pag-ibig na nagwagi. Ito ay kwento ng pagpili. Pinili ni Layla ang mundo kaysa sa tasipin ni Dyke. Pinili niyang mabuhay hindi para palitan ang nawala, kundi para igalang ang mga nawala. Sa isang tahimik na umaga, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng Heroditio, inangat niya ang kanin niya. Hindi para sa digmaan, kundi para sa ensayo. May bagong henerasyon na kailangan matuto. At sa puso niya, may dalawang pangalan na hindi kailanman mabubura. Isa, ang unang minahal niya. Isa, ang taong hindi niya kayang mahalin, pero hindi rin kayang balimutan. Kung siya ng malalim, hindi na mabigat, hindi na magulo, hindi na galit, kundi bayapa. At doon nagtatapos ang chronicles ni Layla. Hindi sa sigaw ng digmaan, kundi sa tahimik na pagpapatuloy ng buhay. Matapos ang lahat ng pagkawala.